natin pong food for the soul and food for the spirit. Sabi ho, mga kaibigan, be strong in the Lord, and His mighty power appears. Alright? And His mighty power will appear, mga kaibigan. At sinasabi din po sa atin sa Ephesians chapter 6 verse 10, put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the evil. Bakit ko sinasabi ito, partner? Kasi sa bundong ginagalawan natin ngayon, nakakatukso. The world na ginagalawan po natin can be very, very, very tempting. Nakakatukso, mga kaibigan. Naniniwala ho ba kayo? Tukso is everywhere. Sabi nga ho, even kaibigan mo nakakatukso. Can be very tempting. Nakakatukso. Minsan naiinggit tayo sa mga ginagawa nila. Tama? Alright? Sa community po natin, the people around us, our community, even sa workplace, sa palengke o saan man ho yan, di ba? Very tempting. Tama? Nandyan lagi yung tukso. Di ba? Pag lumalabas ka, going out, having fun, di ba minsan, natitempt ka. Sa mga bars, may kita mo dyan, natitempt ka to do something. Yung iba nga ho, di ba, natitempt silang gumamit ng droga. Yung mga party drugs, etc. Sa mga kaibigan, natitempt silang gumawa ng mali. Tama? Natutukso sila. Bakit kaya? Bakit kaya? Anong kulang? Anong kulang, Darlene, sa tingin mo? May kulang. Okay? Pero ito po ang tatandaan po natin, mga mahal po nating mga tagapakinig ngayong umagang ito. Na dito po sa mundong ginagalawan ho natin, hindi ho tayo pinanganak dumating sa mundong ibabaw na ito. Na kumbaga maghayahay sa buhay. Gawin lamang ho yung gusto ho natin. Yung bang mga ano yung type natin gawin? Yung sarili mo, gagawin mo dito, doon at diyan, di ba? Ang sinasabi po, mga kaibigan, sa atin ngayon na itinuturo ho ay we came to this world, dumating tayo sa mundong ibabaw na ito to do the will of our Heavenly Father. We are here, nandito tayo, not because nandito tayo, not because of us, but because we are here for the Lord Jesus Christ, our Savior. Diba? Hindi ho dahil kung sino-sino lamang. Alright? Kaya sana po, mga kapatid sa pananampalataya, kapatid natin kay Kristo Jesus, wala hong problema. You can go out, you can enjoy yourself. Kasi yun naman ang gustong gawin ng Panginoong Diyos diba? Magsaya ka. Enjoy your life. Enjoy your life. Enjoy your life. Walang problema doon. Kumain ka, uminom ka, magsaya ka, out of town ka, mag-travel ka, go anywhere you want. Enjoy your life. But, with the Lord. Yan. Wag na wag ho natin kakalimutan na isama ang Panginoong Diyos sa mga plano ho natin sa buhay. But, yung nga po yung binibitawan ko, but, with the Lord, please, enjoy life. Enjoy yourselves. But with the Lord, mga kaibigan. Ang sinasabi ho sa atin, huwag tayong pupunta sa lugar na wala doon ang Panginoong Jesus. Na ayaw ng Panginoong Jesus, ayaw ng Heavenly Father, ayaw ng Diyos, na doon tayo pumunta. Diba? Huwag tayong gagawa ng ayaw ng Panginoong Jesucristo. Gawaing ayaw po ng Panginoong Jesucristo. Pero sabi nga po natin, tao lang ho kami. Diba nagkakamali ho kami? Diba? Alright? Huwag tayong pupunta sa mga lugar na alam natin madilim. Nadadalin ho tayo sa tukso, mga kapatid. Diba? Ang sinasabi, be
where the Lord wants us to be. Hindi naman po sinabing dapat araw-araw ka nasa simbahan eh. Hindi ho yun. Hindi ho ganun. No? Hindi ho yun ang sinasabi natin na dapat araw-araw nasa simbahan ka kasi nandun ang Panginoon Diyos. No! Ang Panginoong Diyos po'y nasa puso po natin. Lagi ho natin siyang kasama. Hindi niya tayo iniiwan. Tayo lamang ho ang iiwan. Ang sinasabi lamang ho dito, lagi tayong magbantay at manalangin upang huwag tayong madaig ng tukso. Because tukso is everywhere. This is the battleground, ladies and gentlemen, my dear brothers and sisters in Christ. Earth, dito po sa ginagalawan nating mundo, ang battlefield ng masama at ng mabuti. Wala ho sa impyerno ang demonyo. Si Satanas ho wala sa impyerno, nandito ho sa lupa. At siya yung gumagawa ho ng tukso. Tinutukso tayo sa mga bagay-bagay para makalimutan natin ang mga utos ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Yun ang ginagawa niya. Binubulag niya tayo sa ginto, pilak, salapi, yaman, kayamanan, magagarang mga gamit. Binubulag tayo ng demonyo ho dyan eh. Para makalimutan ho natin ang utos po ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya sabi nga ho nila, siguraduhin natin na maging strong po tayo. Huwag ho tayong matakot at huwag tayong magpanik. Because our Lord God will personally go ahead of us if God is always with us. If you believe that God is always with us. God is with us. Ngayon, sasabihin mo, ang hirap nung sinasabi mo, Joel eh. Sabi niya eh. Kaya nga binigyan tayo ng free will ng Panginoon, mga kaibigan eh. Free will, laya. Hindi pwedeng, paano yun? Sabi niya, parang dapat ba, pag ginawa ko to, kasama ko dapat lagi ang Panginoong Diyos sa gagawin ko. Siyempre. When you eat, you pray. Tama? Correct. If you do something, you pray. Before you sleep, you pray. When you wake up, you pray. You have to thank the Lord. Because one of the, masasabi ko partner na, isa sa mga pinaka-blessing sa ating mga nilalang ng Diyos ay ang buhay ka. Paggising mo sa umaga, mga kaibigan, buhay na buhay na buhay ka. Blessing po yun. That's one miracle. Why? Because sa pagtulog mo, hindi mo alam kung makakagising ka pa. Maimumulat mo pa ang iyong mga mata. Diba? Correct. Hindi ka o sinasakal ng Diyos, mga kaibigan, doon sa sinasabi ho natin ngayon na be with the Lord. Go somewhere na gusto ng Panginoon. Pwede ka naman pumunta mag-malling. Wala namang problema doon eh. Di ba? Hindi ka naman binagbawalan ng Diyos, huwag ka mag-malling. Huwag ka mag-malling pag wala kang pera dahil wala kang magagawa. Lalo pag gipit ka na. Kasi matitempt kang bumili, tapos masisira yung budget mo. O, di ba? You see what I mean? Oo. O, di ba? Ang sinasabi lang ho natin, sa lahat ng bagay na gagawin natin, huwag ho natin kakalimutan ng Panginoong Diyos na magpasalamat po tayo Correct. sa biyaya ng buhay. Kat may sobra naman tayo, why don't we share to others? Di ba? Dahil yan ang kinululugdan, yan ang kinatutuwa ng Panginoong Diyos po sa atin. Now, with the word free will, mga kaibigan, binigyan ka ng laya. Kasi kung hindi ka niya bibigyan ng free will, hindi ka na ho tao, robot ka na. Diba? So ano po ang challenge? Hindi naman challenge ang Panginoon doon. Tama? Oo. Walang ka-challenge, partner. Why? Kasi wala nang masama eh. Mabuti na lang lahat. So anong challenge? Sa tao, bilang tao. Diba? At tandaan po natin, diba? Even si Jesus, mga kaibigan, tinukso ng demonyo nung nagkatawang tao, nung naging tao siya, di ba? Diyos na yon tinutukso pa. Tayo pa kaya? Di ba? Sana gayahin natin siya na wag pa tayo magpatukso sa demonyo, mga kaibigan, no? At lagi nating ipag-pray sa Panginoong Diyos na gabayan mo kami, samahan mo kami sa aming paglalakbay sa buhay na ito. Di ba? Dahil araw-araw talaga napakarami hong tukso. Maraming temptation, marami hong pagsubok. At sa pagsubok na yan, dyan pumapasok po ang demonyo, mga kaibigan eh. Alam niyo ho yun, dyan pumapasok
Like yesterday, I told about Job, di ba? What happened to Job? Pero si Job, mga kaibigan, di ba? Doon papasok dapat si Satanas eh. Oo. Na Job, itong gagawin natin, pare. Di ba? Pero hindi niya pinakinggan ng ano eh. Ang evil eh. Di ba? Nanalig pa rin siya sa Panginoon na hindi. Di ba? Hindi mawawala yung pananampalataya niya kahit tinanggal na lahat sa kanya, binigyan siya ng sakit, mga kaibigan. O ano nangyari? Di ba? Napatunayan ng Panginoong Diyos na talagang si Job po ay kanya. Di ba? O, di binigay, doble pa. Di ba? So, yun lang po yung ano. Ingat lamang ho tayo. Napakarami hong tukso, lalo na ho sa atin. Isa pa dyan, yung sa pananalita, minsan ano tayo dyan, partner eh. What do you call this? Guilty tayo dyan, minsan hindi natin naiwasan. Kaya nga everyday, hindi ho masama na humingi ng tawad sa Panginoong Diyos at patawarin din ho ang taong mga nagkasala sa atin at wag nyong sasabihin muli, ulitin ko ha, yung sinasabi nyong napapatawad na kita pero hindi ko nakakalimutan, mali ho yun. Hindi yung ganun ang purity. Anyway, maraming salamat po everybody, palakpakan natin ang ating mga sarili at gising na naman tayo.